Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong guro sa araw na ito, si Teacher Angela. Ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa impluwensya, epekto, mga kaugnay na phenomenon, at mga pananaw ng mga tao hinggil sa wikang Jejemon. Para sa ating balangkas na siyang magiging gabay natin sa pagtalakay sa paksang ito, unang dibisyon ang impluwensya at epekto ng kulturang Jejemon sa lipunan. Subdivision, Jejemon bilang isang kultura, nakapaloob dito ang mga palatandaan upang malaman kung Jejemon nga ba ang isang tao. Ikalawang subdivision, Jejemon sa mga paaralan, at ang ikatlo ay ang Jejemon sa trabaho at tahanan. Ikalawang dibisyon ay ang Jejemon at mga kaugnay na phenomenon. Nakapaloob dito ang tatlong subdivision. Una ay ang Swordspeak, ikalawa ay ang 1337 o Lit, at ikatlo ay ang Pokemoniastic mismo. Ikatatlong dibisyon, ang pananaw ng mga tao tungkol sa wikang Jejemon. Una ay ang pananaw ng mga estudyante. Ikalawa ay ang pananaw ng mga may trabaho, at ang ikatlo ay ang pananaw ng mga may edad na nakabatay sa survey ng mananaliksik mula sa University of the Asia and the Pacific o UANP. At ikaapat na dibisyon ay ang paglalahat, panglima ay ang konklusyon. Ang impluwensya at epekto ng kulturang Jejemon sa ating lipunan. Jejemon bilang isang kultura. Ang Jejemon ay isang uri ng subkultura o kultura sa Pilipinas na naging popular noong mga huling dekada ng taong 2000. Ang mga Jejemon ay kabataang Pilipino na kilala sa kanilang unique na pamamaraan ng pagsusulat at komunikasyon sa pamamagitan ng text messages, social media at iba pang online platforms. Marahil ay malabo pa rin ang pagkatao ng isang tao bilang Jejemon magpahanggang ngayon. Hindi na kasing laganap o popular ngayon ang Jejemon, kung saan-saan pa rin may kabataang gumagamit ng unique na paraan ng pagsusulat at pakikipagtalastasan, ngunit hindi na ito gaanong itinuturing na Jejemon at wala na ring malawakang epekto at pagiging kontrobersyal sa kasalukuyan, hindi tulad ng dati. Marahil isang paraan lamang ang pagiging Jejemon para maiba sa karamihan. Nilikha ito upang makilala sa isang larangan na siya mismo ang gumawa. So dito, maaring ang pagiging Jejemon ay isang paraan ng kabataan para maiba at magkaroon ng sariling identidad o pagsasarili sa larangan ng wika at komunikasyon. Ang mga Jejemon ay kinilala sa kanilang paraan ng pagsusulat na naglalaman ng mga sobra-sobrang letra at paggamit ng mga numero at simbolo, at hindi kinukonsidera ang tamang paraan ng pagbabaybay ng mga salita. Sa kanilang pagsasalita naman ay mas binibigyang diin nila ang tunog o bigkas, at ipinapakita rin ng mga Jejemon ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga Jejetext o Jeje names. Sunod naman, ayon sa isang blogger, may mga palatandaan upang malaman kung Jejemon nga ang isang tao. Kaugnay nito, mayroon akong inihandang video mula sa YouTube na nagpapakita ng ilustrasyon kung ano nga ba ang mga Jejemon noon. Nabuhay ang mga Jejemon peoples nung high school ako. At naalala ko dati, nung kasagsagan pa ng mga Jejemon peoples, kasabay din siya ng pagbuhay ng mga emo peoples. Siguro nasa gitna ako ng pagiging Jejemon o pagiging emo. Kasi nagsusuot ako ng bowler, nagsusuot ako ng varsity jacket, at nagsusuot ako ng eyeglasses na may kulay at walang grado. Maliban na lang yung may guhit-guhit kasi hindi ko trinay yun kasi wala akong makita eh. Proud ka ba? Hindi. Anong proud ka dyan? Hindi nga ako yung Jejemon talaga. Hindi ako nagsusuot ng cap, na DC o ano ba yung isa? Ano? Eto ba? Oh, yan. Saka di talaga ako nagsusuot ng cap. Okay? Kasi nga, parang gitna ako ng emo at Jejemon. So, may bangs ako. Pwede naman yun ah. May cap, tapos may bangs. GM din ako nun na si crush lang naman yung papadalan ko.
GM guys, good morning, kain na kayo, GM. Tapos sa may gilid ng GM, nakalagay pa yung screen name mo, o code name mo, o stage name mo, o Jejemon name mo. Hindi ko na maalala kung ano yung Jejemon name ko nun. Pero ang gagawin lang naman nun, lalagyan mo lang ng small x at capital X, tapos number, tapos pangalan. Pero believe nga ako sa mga kaibigan ko nun dahil ang gagaling nila maggawa ng code names. Boss Mapagmahal, Makulets, Jejemon, holy shiz. Proud na proud ka te. Jejemon ako, oh my god. Mas proud to. Ako si Malings. At kapag okay na yung tinype mong GM, isasend mo na sa isang tao. Kay crush. Sana mag-reply siya. Oh my gosh! Nag-text si crush. Noon sa Facebook, nauso yung mga fansign, yung mga chicks sa school nyo magpo-post sa feed. Hi guys, sino gusto magpa-fansign? Ako po, pa-fansign po ako. Tapos itong mga chicks na to nung high school, magsiselfie na sila na may hawak na bond paper na may nakasulat ng pangalan ng nagpapa-fansign. Naalala ko nga may kaklase ako noon na babae. Proud na proud siya. Nililista niya pa yung mga nagpapa-fansign sa kanya. As in, sobrang dami. Tapos nasa likod ng notebook niya nakalista lahat. Tapos ipopost niya sa Facebook yung listahan na yun. Kaya alam niyo na ang porma ako dati nung high school ako. Varsity jacket, black t-shirt, hindi ako nagka-cap, black na pantalon, tapos fitted, tapos naka-supra, tapos may wristband na may tusok-tusok, tapos nakasalamin ng may kulay. How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. How could this happen to me? Base sa napanood nating video kanina, ang mga posibleng palatandaan na itinuturing ng ilan na nagpapakita ng pagiging Jejemon ay una, ay pagdating sa Jeje text, ang paggamit ng sobra-sobrang letra, numero at iba't ibang simbolo sa pagsusulat ng text messages. Halimbawa, ang paggamit ng letrang U bilang U o YOU, ang bilang na 4 para sa 4, o bilang na 2 para sa 2. Ikalawa ay Jeje names, ang pagpapalit ng pangalan sa social media platforms upang gawing kakaiba at may estilo. Ito ay paraan ng pagsasaayos ng pangalan ng isang individual na nagiging labis at puno na ng letra, numero at simbolo. Ikatatlo ay ang Jeje pronunciations, ang pagsasalita ng mga salita o pangungusap na sinusundan ng estilo ng pagsusulat ng mga Jejemon. Halimbawa, ang pagsasalita ng hello pose sa halip na hello po. Para sa paghahawa ng balakid, bago tayo tumungo sa katanungan, ang Jeje Busters ay tumutukoy sa mga grupo o individual na nag-aangkin na sila ay may misyon na labanan ang kultura ng mga Jejemon. At itama rin ang kanilang paraan ng pagsusulat at komunikasyon. Ngayon, ayon sa isang Jeje Buster, hindi naman masama maging iba. Basta nasa ayos at nakatutulong ito sa ikabubuti ng ating kapwa. Ngayon, ang tanong ko para sa inyo, sang-ayon ba kayo o hindi sa pahayag ng Jeje Buster? Ang pagiging iba o pagiging orihinal ay isang paraan ng pagpapahayag ng sariling kultura at pagkakakilanlan. Ngunit, ang pagiging iba ay marapat na may kaakibat na responsibilidad. Dapat itong isagawa ng may respeto sa iba na hindi nangangahulugan na makasasakit o makasasama ito sa ating kapwa. Ang tamang paggamit ng wika sa pagsasalita at pagsusulat ay mahalaga upang magkaroon ng mas malinaw at epektibong komunikasyon sa bawat isa sa ating lipunan. Sa huli, dapat nating isaalang-alang ang pangunahing layunin ng komunikasyon at pagpapahayag. Ito ay palaging dapat magdulot ng pag-unlad,
pangunawa at pagkakabuklod-buklod sa bawat isa sa ating lipunan. Ang mga Jejimon sa paaralan. Nang humusbong ang Jejimon, karamihan sa tumangkilik sa paggamit nito ay ang kabataan at mga mag-aaral. Ito ay nagdulot ng mga isyu sa edukasyon at komunikasyon noong mga panahong iyon. Ilan nga sa mga posibleng aspekto na may iuugnay sa mga Jejimon sa paaralan ay, una ay ang Jeje texting at Jeje speaking. Ang mga Jejimon sa paaralan ay gumagamit ng unique o kakaibang paraan sa pagsusulat o pagdadala ng mga text messages o mensahe. Ito ay naging isang issue sa edukasyon dahil sinasabing nakababawas daw ito sa kakayahan ng mga mag-aaral na maipahayag ang kanilang mga sarili sa anyong pasulat at pasalita sa paraang tradisyonal o formal. Dahil na nga rin sa paraan ng sobra-sobrang paggamit ng letra, numero o simbolo. Kung kaya nga ay sinasabing madalas na nagkakaroon ng pagkakamali sa pagbabaybay ang mga estudyante. Gayon din ay nahihirapan din ang mga estudyanteng ito sa pagpili ng tamang wika sa pagsusulat ng mga pangungusap. Ikalawa ay pagiging bahagi ng kultura. Sa kabila ng kontrobersya, ang mga Jejimon ay bahagi ng kasaysayan ng youth culture sa Pilipinas. Ang kabataan ay laging nagkakaroon ng mga paraan para magkaroon sila ng kanilang sariling kultura at identidad, kung kaya umusbong din ang wikang slang na Jejimon. Kasuotan ng mga Jejimon. Ang kasuotan ng mga Jejimon ay maaaring magkaiba-iba, ngunit karaniwan itong sumusunod sa mga popular na fashion trends o estilo ng kabataan sa kanilang kultura o henerasyon. Ang mga Jejimon ay maaaring magsuot ng tulad sa napanood na video kanina. Partikular, ang una ay ang streetwear. Ito ay karaniwan sa mga Jejimon. Ang streetwear o mga kasuotang may kinalaman sa urban fashion, katulad ng oversized na t-shirts, hoodies, sweatpants, at mga sapatos na may urban aesthetic. Ikalawa ay mga elemento ng pop culture. Ang mga Jejimon ay maaaring magsuot ng mga kasuotang may mga graphic design na may kaugnayan sa mga paboritong artista, banda, anime, video games, o iba pang aspekto ng pop culture na kanilang kinahihiligan. Ikatlo ay pagsusuot ng accessories. Ang mga Jejimon ay gumagamit ng mga accessories tulad ng snapback cups, sunglasses, chains, bracelets, at iba pang mga elemento na magbibigay dagdag estilo sa kanilang outfit. Ikaapat, mga tampok na kulay. Karaniwan na kasuotan ng mga Jejimon ang vibrant at eye-catchy na kulay. Pati na rin ang pagsasama-sama ng mga kulay at print na may kakaibang kombinasyon. Ang kasuotan ng mga Jejimon ay isa sa mga paraan kung paano ng mga ito maipapahayag ang kanilang kultura, personalidad at pagkakakilanlan. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang mga Jejimon ay isang bahagi ng youth culture na patuloy na nagbabago at nag-e-evolve sa paglipas ng mga panahon. Jejimon sa trabaho. Sa larangan ng trabaho, mahalaga ang tamang paggamit ng wika at komunikasyon sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga amo, kasamahan sa trabaho, kliyente at iba pa. Ang pangunahing aspekto ng pagiging Jejimon tulad ng paggamit ng sobra-sobrang letra, numero at mga simbolo sa pagsusulat at pagsasalita ay maaaring maging sagabal sa malinaw at professional na pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Sa papel nga na ito ay nabatid na hindi masyadong ginagamit ang Jejimon sa pinagtatrabahuan dahil sa kaunti lamang o karamihan ay nagtatrabaho ay matatanda, kung kaya't hindi na nila ito masyadong ginagamit. Ilan sa mga posibleng epekto ng pagiging Jejimon sa trabaho ay una ay ang kawalan ng professionalismo. Ang pagiging Jejimon ay maaring magdulot
ng kawalan ng profesionalismo sa trabaho. Dahil na rin sa kaisipang ang mundo ng trabaho ay marapat o nararapat na maging formal at nakapaloob sa etika ng pagiging professional. Ikalawa, kawalan ng malinaw na komunikasyon. Ang sobra-sobrang paggamit ng mga letra, numero at simbolo, pati na ang mga pangunahing pagbabago sa tamang paggamit ng wika ay maaaring magresulta sa hindi malinaw na komunikasyon sa trabaho. Ito ay maaaring magdulot ng kalituhan at pagkakamali sa mga instructions o panuto o impormasyon, lalo na sa mga individual na hindi nakauunawa o walang alam pagdating sa wikang Jejemon. Ikatatlo ay ang panunukso o bullying. Sa ilalim ng ibang mga kultura sa trabaho, ang pagiging Jejemon ay maaaring maging sanhi ng panunukso o hindi pagkakaroon ng respeto mula sa iba pang mga kasamahan na empleyado dahil nga sa pagiging iba nito kumpara sa ibang mga kasamahan. Ikaapat, pagdating sa mga opisyal na dokumento. Sa mga trabaho, nangangailangan ng mga opisyal na pagsusulat tulad ng mga proposals, reports, at iba pang mga dokumento. Ang pagiging Jejemon sa trabaho ay hindi angkop at maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mga opisyal at formal na transaksyon. Ang tamang paggamit ng wika at komunikasyon ay mahalaga sa mundo ng trabaho. Gayun din, mahalaga rin ang pagpapakita ng respeto at profesionalismo sa lahat ng uri ng komunikasyong isinasagawa rito. Ang mga empleyado ay dapat pagtuunan ng pansin ang kanilang pagsusuri sa pagsusulat at pagsasalita upang masiguro ang malinaw at epektibong pakikipag-ugnayan sa kanilang trabaho. Jejemon sa tahanan. Ang pagkakaroon ng mga Jejemon sa tahanan ay maaaring magdulot ng iba't ibang epekto sa pamilya at sa buhay sa loob ng tahanan. Una, nakikitaan ng mga magulang na may masamang epekto ang Jejemon sa mga anak. Ikalawa, sa pagkakahumaling ng isang tao, lalo na ang kabataan, sa paggamit ng wikang Jejemon, nagagamit na rin niya ito sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ngunit, ang pagkakaroon ng Jejemon sa tahanan ay maaaring makaapekto sa mga sumusunod. Una ay sa komunikasyon. Maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaintindihan sa loob ng pamilya ang pagkakaroon ng mga Jejemon. Ang iba't ibang paraan ng pagsusulat at komunikasyon ay maaaring magdulot ng kalituhan at hindi pagkakaintindihan sa mga miyembro ng pamilya. Tulad na lang halimbawa ng isang ina na hindi nakauunawa ng wikang Jejemon at ang anak na gumagamit nito. Ikalawa, pagdating sa pag-uugali. Ang pagiging Jejemon ay maaaring magkaroon ng epekto sa pag-uugali ng isang individual. Maaaring magdulot ito ng kawalan ng disiplina sa komunikasyon at sa iba't ibang aspekto ng buhay sa loob ng tahanan, lalo pa kung ito ay nakasanayan ng gamitin. Marahil din na kapag ang miyembro ng pamilyang ito, partikular halimbawa ang isang anak, kung siya ay pinagsasabihan o pagsasabihan ng kanyang magulang na ayusin ang kanyang pagsasalita, maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan dahil pakiramdam ng kanyang anak na hindi na niya maipapahayag o maipahahayag ang kanyang sarili dahil ito ay pinababago ng kanyang magulang. Ikatlo ay ang pagsasalihing wika. Maaaring maging isang aspekto ng pag-aaral sa loob ng tahanan ang wika. Dahil syempre, kung may mga miyembro ng pamilya na hindi nakauunawa sa mga salita na ginagamit ng isang Jejemon, magdudulot pa ito ng kasayangan sa oras at panahon at pagkakaudlot ng komunikasyon. Dahil ipaiintindi pa sa kausap ang ibig sabihin ng mga salitang ginamit. Sunod ay ang Jejemon at mga kaugnay na phenomenon. Una ay ang sword speak. Ang sword speak ay isang estilo ng pagsasalita o gay lingo na popular sa Pilipinas. Ito ay kilala sa paggamit ng mga malalalim na salitang balbal
paggamit ng code switching o pagpapalit ng wika at pag-iimbento ng mga salita o termino para magkaroon ng sariling paraan ng komunikasyon. Ang SwordSpeak ay kadalasang nauugnay sa mga miyembro ng LGBTQ+ community at kabataan, ngunit ito ay maaaring gamitin at nauunawaan ng iba pang mga sektor sa ating lipunan. Ilang mga halimbawa ng salitang kabilang sa SwordSpeak ay una ay ang charot. Ito ay ang terminong ginagamit upang maipahayag o magpahayag ng biro o hindi seryosong pahayag. Ikalawa ay ang bakla. Isa itong salitang tumutukoy sa isang homosexual na lalaki. Subalit, sa konteksto ng SwordSpeak, maaari itong gamitin para sa kahit na sino at hindi lamang para sa mga bakla. Ikatlo ay ang salitang luka-luka. Ito ay isang salitang nagpapahayag ng pagiging loko. Ikaapat ay ang salitang charet. Ito ay katulad ng salitang charot at ginagamit upang magpahayag ng biro. At ikalima ay ang whiz. Isa itong salitang tumutukoy sa walang o hindi. Ayon sa artikulong isinulat ni Reynero A. Alba na pinamagatang The Filipino Gay Speak of Filipino Gay Lingo, ang gay lingo ay isang jargon na ginagamit ng mga Pilipinong gay o bakla sa tuwing sila ay nakaharap sa malaking grupo ng mga tao upang itago o ikubli ang kanilang usapan tungkol sa mga sensitibong usapin upang maprotektahan ng mga tao na hindi sanay sa ganitong mga paksa. Ang tinagurian noong lihim na wika ng mga bakla ay madalas na natin ngayong naririnig na ginagamit sa radyo, telebisyon at social media upang magbigay aliw at magpatawa. Sa kasalukuyan, hindi na rin lamang mga bakla ang maririnigan na nagsasalita ng gay lingo. Dahil pati rin ang mga babae, mga bata at ibang kalalakihan ay natututo na rin gumamit ng mga salitang ganito. Halimbawa na lamang ang salitang Ingles na what, na may salin sa Filipino na ano, at sa SwordSpeak naman na anek, anesh, anik o anikla. Gayon din ang mga salitang syuba, o mataba o malusog, lafang o kain, purita o poor o mahirap, karir o kinarir na nagpapahayag na seryoso ang isang tao sa kanyang ginagawa, tsaka o chief o maaari ring mga hulugang hindi maganda tulad sa salitang charara. At marami pang ibang salita na patuloy na dumaragdag at ginagamit sa kasalukuyan. Sa aklat na isinulat ng direktor na si Jose Javier Reyes na may pamagat na SwordSpeak Preliminary Study, sinasabing sa kasaysayan, kilala ang gay linggong ito bilang SwordSpeak, isang salitang naimbento noong taong 1970s na iniuugnay ni Jose Javier Reyes sa isang kolumnista at kritiko ng pelikula na si Nestor Torre. 1337 o LIT. Ang 1337 o ang LIT ay isang uri ng internet slang na kinalakihan mula sa elite. Ito ay isang paraan ng pagsusulat o komunikasyon kung saan ginagamit ang mga numero at iba't ibang mga simbolo upang mapalitan ang mga titik sa mga salita. Ang LIT ay nagsisilbing paraan ng pag-aari o pagsasarili sa online space at kadalasang ginagamit sa mga online forums, video games at iba't ibang mga plataforma kung saan ang mga miyembro ay naghahanap ng paraan upang magkaroon ng kakaibang pagsasalita. Halimbawa ay ang salitang lit na galing sa salitang lit. Ipinapalit ang I sa 1 at ang E sa 3, kaya naging 1337. Ikalawa ay ang hacker. Ipinapalit ang H sa 4 at ang E sa 3, kaya naging hacker. At ikatlo ay ang password. Ipinapalit ang A sa 4 at ang S sa $sign, kaya naging password. Ang LIT ay kadalasang ginagamit sa online gaming community o sa mga grupo ng mga technical na professional, lalo na sa mga security experts o mga hackers,
para magkaroon ng sariling paraan ng pagsasalita o pagpapakita ng kakaibang identidad. Ito ay isang paraan para makipag-ugnayan o magkaroon ng shared language sa loob kung saan ang mga miyembro ay mayroong kaparehong interes o paksa. Sunod ay ang Pokemoniastic Pismo. Ang Pokemoniastic Pismo ay isang uri ng kakaibang pagsasalita o online slang na naiuugnay sa mga taong mahilig sa Pokemon, isang sikat na franchise video game, anime at iba pang media properties. Isa itong uri ng lit o lit speak kung saan ginagamitan ng mga numero at simbolo upang palitan ang mga letra upang makalikha ng mga unique o kakaibang salita. Halimbawa na lamang ang Pikachu, ang character sa Pokemon. Maaari itong gawing Pikachu. Ikalawa ay ang Charizard, na maaaring gawing Charizard. At ikatlo ay ang Bulbasaur, na maaaring gawing Bulbasaur. Ang Pokemoniastic Pismo ay isang uri ng creative expression at isang paraan para magkaroon ng kakaibang salita sa online na komunidad, lalo na sa mga grupong may kaugnayan sa larong Pokemon. Ito ay ginagamit para magkaroon ng shared identity o affiliation sa online space. Sunod naman ay ang pananaw ng mga tao tungkol sa wikang Jejimon. Nagsagawa ng survey sa dalawang paaralan, ang pribadong universidad ng University of Asia and the Pacific o UANP at pampublikong paaralan ng Lagro High School upang malaman ang pananaw ng mga tao, partikular ng mga mag-aaral tungkol sa wikang Jejimon. Una ay ang mga estudyante mula sa pribadong paaralan ng UANP. Ayon sa mga datos na nakalap, nakaaapekto ang mga katangian ng wikang Jejimon sa kaalaman ng mga mag-aaral o estudyante. Ngunit, pamilyar ang mga estudyanteng ito na nag-aaral sa universidad kahit pa ang mga ito ay mula sa mga matataas na antas sa ating lipunan dahil gumagamit ang mga ito ng social media sites at naglalaro ng online games. 1/5 lamang sa mga sample ang gumagamit ng wikang Jejimon sa pakikipagtalastasan sa ibang tao. Ayon sa kanila, hindi angkop ang Jejimon sa pagpapahayag ng kanilang sarili sa pamamaraan ng pagsusulat o pagsasalita. 1/10 lamang sa mga sample ang gumagamit ng wikang Jejimon sa pagtitext. 3/4 naman ng populasyon sa mga sample ang naniniwala na ini-stereotypo ng wikang Jejimon ang isang tao na kabilang siya sa ikatlong antas ng mga tao sa lipunan. Gayon din, 3/4 ng populasyon sa mga sample ang naniniwalang hinahadlangan ng wikang Jejimon ang wasto at formal na edukasyon ng pagbasa at pagsulat ng mga mag-aaral. Sa pagkakaunawa ng mananaliksik, batid ng mga mag-aaral sa UANP ang tungkol sa wikang Jejimon, ngunit hindi nila piniling lumahok sa paggamit nito. Mayroong dalawang dahilan kung bakit hindi tinatangkilik ng mga mag-aaral mula sa UANP ang wikang Jejimon. Una, isang formal na institusyon ang universidad. Gumagamit ang mga mag-aaral dito ng formal na wika upang mapanatili ang profesional na kalikiran. Ikalawa, maaaring nilanais nila na ipagbawal ang paggamit nito dahil hindi nila nakikita ang kahalagahan ng wikang Jejimon sa pang-araw-araw nilang buhay. Nakikita rin nila ang wikang Jejimon bilang hadlang sa formal na edukasyon. Pangalawa ay ang mga estudyante o mag-aaral mula sa pampublikong paaralan ng Lagro High School. Sa paaralang ito, makikita na karamihan sa mga estudyante ang tumatangkilik sa wikang Jejimon. Gayon din, karamihan sa kanila ang nagsusuot ng mga kasuotan ng pang-Jejimon. At marami din sa kanila ang gumagamit ng wika na ito at niyayakap ang mga kaugalian ng kulturang
Jejimon. Sa isinagawang survey, 7/11 ng populasyon sa mga sample ang gumagamit ng wikang Jejimon sa tuwing makikipag-usap sila sa ibang tao sa pamamagitan ng text, messaging o email. 12/21 ng populasyon sa mga sample ang gumagamit ng wikang Jejimon sa pagtitext. At 7/10 or 7/10 ng populasyon sa mga sample ang nakauunawa sa mga salitang ginagamit ng isang Jejimon. 5/7 o 5/7 naman ng populasyon sa mga sample ang naniniwala na magiging hadlang sa edukasyon ang wikang Jejimon. 1/3 naman ng populasyon sa mga sample ang naniniwala na dapat ipagbawal ang paggamit ng wikang Jejimon sa mga paaralan. Sunod naman ay ang survey sa mga may trabaho. Sumagot ang mga babae at lalaki na nagtatrabaho sa survey na ito, edad 21 hanggang 29. Sinadya ng mananaliksik ng papel na ito na magpa-survey sa mga taong may blue-collar jobs katulad ng mga driver ng bus, mga barbero, mga waiter at mga kasambahay para mas tumpak ang pagpapaliwanag sa isinagawang pananaliksik. Batay sa isinagawang survey, pamilyar ang lahat ng 15 o 15 na sample sa wikang Jejimon, ngunit 1/3 lamang sa mga ito ang nadadalian sa pagpapahayag ng kanilang mga sarili gamit ang wikang Jejimon. 1/3 lang din na mga sample ang tumitingin sa wikang Jejimon bilang isa sa mga akmang paraan ng pakikipagtalastasan o pagsusulat. 1/5 o 1/5 naman ang mas nais na nakatatanggap at nagpapadala ng mga mensahe sa text gamit ang wikang Jejimon. Sunod naman, 2/3 ng mga sample ang nakikitang masama ang nagiging dulot nito dahil nagkakaroon ng stereotypo ang Jejimon sa mga tao bilang nasa ikatlong antas lamang ang pamumuhay. Sunod naman, 2/3 din ng mga sample ang may palagay na hinahadlangan ng Jejimon ang potensyal na pang-akademya ng isang tao sa aspekto ng pag-unawa at pagsasabi ng kanyang saloobin. Bilang texting capital ng mundo, mas nadadalian ang mga Pilipino sa pagpapahayag ng kani-kanilang mga sarili sa paraan ng pagtitext bilang isang informal na paraan ng pakikipag-usap. Naging ugali na rin ng mga Pilipino na iayon ang kanilang sarili sa pinaka-komportable o pinaka-madaling paraan ng pagtitext o pakikipag-ugnayan. Sa survey na ito, mga driver at kasambahay ang may mas malawak na paggamit sa wika dahil marami ang oras na wala silang ginagawa. Sunod ay ang mga may edad. Nababahala ang mga matatanda sa mga posibleng maging epekto ng kulturang Jejimon sa kanilang mga anak. Dahil sa tingin nila, nakaaapekto ang wikang Jejimon sa edukasyon ng kanilang mga anak dahil napapasama ang mga ito sa tuwing mali ang pagbabaybay na ginagawa ng mga ito sa mga sulatin. Gayon din ay unti-unting nasasanay ang mga bata sa pagbabaybay na taliwas sa tama dahil dito bumababa ang kanilang kakayahang pampanitikan. Napalalayo rin ang loob ng kanilang mga anak sa ilang pagkakataon dahil sa wikang Jejimon. Dahil kung nahumaling na ang bata sa pagiging Jejimon, malaki ang posibilidad na hindi magkakaintindihan o magkakaunawaan ang mga magulang at ang bata na nagreresulta sa mga pag-aaway at pagdidistansya ng anak sa kanyang magulang sa kaisipang hindi magkakaintindihan ang mga ito. Para sa paglalahad, sa pananaliksik na isinagawa, napag-alaman na ang kabataan ang pinakaapektado sa penomenang Jejimon. Nais ng karamihan sa kanila na matawag na cool o astig at naiiba sa karamihan kung kaya nagsusuot sila ng makukulay na accessories, maluluwag na t-shirt at pagte-text gamit ang sobra-sobrang titik o letra, numero at mga simbolo. Kapansin-pansin din na nagmula ang karamihan sa tumatangkilik
ng wikang Jejemon sa mga pampublikong paaralan kumpara sa mga estudyante o mag-aaral sa pribadong paaralan tulad ng University of Asia and the Pacific. Masasabi rin na hindi naman talaga sarado sa pagbabago ang mga mag-aaral, ngunit sadyang nagbibigay ng imahen na mababa ang IQ ng isang taong gumagamit ng wikang Jejemon at stereotypong nabibilang siya sa ikatlong antas ng mamamayan sa ating lipunan. Para naman sa mga nagtatrabaho, hindi gaanong nakaaapekto ang wikang Jejemon dahil marahil sa kakulangan nila sa oras sa paggamit ng mga social networking sites, paglalaro at pagtitext. Gayon din, bilang isang profesional, marapat na maging formal sila sa lahat ng pagkakataon sapagkat formal na wika ang siyang ginagamit sa mga opisina. Sa isinagawa namang survey, masasabing kabataan ang mas tumatangkilik sa kulturang Jejemon kumpara sa mga matatanda. Para sa ating konklusyon, ayon kay J.K. Chambers noong taong 2008, isa lamang aspekto ang baryasyon ng wika sa disiplina ng social linguistics. Dagdag pa niya, maaaring ibahagi sa isang pamamaraan na magpapakilala sa isang partikular na mga rehistro ng wika ang anumang katangian ng lingwistika. Ito ay may gamit o konbensyonal na ugnayan. Ayon naman kay Baria, taong 2003, liban sa hangarin ng wika at pagsasalin wika na makipagkomunikasyon, iisa lang ang hantungan ng lahat ng daloy ng wika, ang komunikasyon. Malinaw na kahit na ano pa mang wika ang gamitin ng isang tao o grupo ng tao, hanggat nagkakaroon ng malinaw na pagkakaunawaan, magiging matagumpay ang layunin ng komunikasyon. Pinagtuunan sa papel ni Vivencio M. Talegon Jr. at sa talakayan na ito kung paano binubuo ng mga Jejemon ang kanilang salita, mga pamamaraan at iba't ibang anyo nito, mga naging epekto at impluensya batay sa mga sektor na nakikilala at gumagamit ng wikang Jejemon. Nabuo rin ang wikang Jejemon na hindi kailanman napalitan ang kahulugan ng mga salita at maging ang diwang ipinahahayag, ngunit nabago at nadagdagan lamang ang anyo nito gamit ang mga titik o letra, bilang at mga simbolo upang palitan ang formal na nakagawi ang ayos ng mga salita. Patuloy tayong naghahanap ng mga paraan upang mapaunlad ang paraan ng ating pamumuhay at pakikipagkomunikasyon o pakikipagtalastasan. Ang kulturang Jejemon ay produkto ng mayamang imahinasyon at isinabuhay upang mapabuti at mapadali ang komunikasyon. Ayon sa papel na ito ni Vivencio M. Talegon Jr., hindi naman talaga masamang gamitin ang wikang Jejemon at sundin ang kulturang ito. Dapat lamang nating malaman na may oras at lugar para sa lahat ng bagay. Kailangan lamang nating alamin kung kailan ito ginagamit o gagamitin at sa anong paraan ito magagamit ng tama. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Muli ako si Teacher Angela. Hanggang sa muli, paalam!